Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Oros, shoutout kay Alan Bilirazo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bastard, tumawa ka kapag maliteriste ka. Nang makitang nakapikit at ngumiti si Aaron, galit na napag-alitan si Peho. Gayunpaman, ang Aaron ay walang anumang pagmuni-muni, ngunit ang kanyang isip at diwa ay iisa, at ang sitwasyon ay parang bundok. Sa mahabang panahon, mali ang pagkakaposisyon ng Aaron sa Skyfire Moonwheel. Mula sa ugat, sila ay mga spells. Natukoy ito nang ibigay sila ng matandang Wallis sa kanyang sarili. Pero minsan, para silang mga armas. Dumarating sila kapag sumisigaw at umaalis kapag kumakaway. Ngunit alam ng Aaron na mali ang lahat ng ito. Nang ang Skyfire Moon ay nilamon ng Blood Moon, pinagsisihan ni Aaron ang kanyang kawalang ingat at sinisi ang kanyang sarili sa kanyang kakulangan sa pagsasanay, ngunit sa segundong iyon, nagkaroon din ng sakit sa puso si Aaron. Parang sakit sa puso na mawalan ng kapatid at kaibigan. Sa ganitong mood niya naramdaman ang tawag ng Skyfire Moon nang pumikit siya. Koneksyon ng Heart Spirit. Ang espada, tao at espada ay iisa. Sa makatuwid, ang banal na tibak ay Seikiko. Ang mga tao ay parang mga espada. Ang espada ay may mga tao. Ito ay isa at hindi magagapi. Totoo rin ito sa Skyfire Moonwheel at sa iyong sarili. Ang mga ito ay mga spells, kaya maaari silang tumama saan man nila ituro. Ngunit sila rin ay isang espesyal na uri ng pagkakaroon ng buhay. Ang kakanyahan ng isang araw, ang kagandahan ng isang buwan. Sa makatuwid, maaari silang sumagot sa sandaling tumawag sila. Bang, bang, bang. Nang maisip ito ni Aaron, bigla niyang narinig ang pagtibok ng kanyang puso, mula minsan hanggang 2 beses. Nararamdaman ko ang presensya mo. Isa tayo, ngumiti si Aaron. Sa oras na ito, ang amoy ng itim at ginto ay nagsimulang kumalat, at hinaypan ng hangin ang kanyang mahabang dugo na pulang buhok, tulad ng isang Enra na demonyong Diyos. Sa Blood Moon, nawala ang asol at pulang ilaw at nagsimulang muling lumiwanag. Nagsimulang magbago ang lahat. Nagulat si Peho at namamangha kay Aaron. Napatingin din siya sa lalong malakas na asol at pulang ilaw sa hangin. Ang mundo ng pula ng dugo ay nagsimulang lumitaw na may batik-batik na pula at asol. Aaron nagsimulang gumana. Bumulong ang elder ng Kilin Clan at tumingin sa langit at mahinang nagsalita. Ito ba ay isang counterattack ng Jedi? Nang marinig ang mga salita ng matatanda, biglang tumangala ang nawala ng panggalan. Nang makita niya na ang pula at bughaw na liwanag sa kalangitan ay naging mas malaki, ang buong tao ay natigilan at hindi nakaimik. Ito, ano ito? Ang 5 nakatatandang tao, na sa orihinal ay medyo masaya, ay natigilan din sa oras na ito. Malinaw, ito ay ganap na pinigilan. Bakit biglang sumibol ang napakalakas? Tiger, mag-ingat ka. Huwag kang pabaya. Nagmamadaling sigaw ng 5 matanda. Kinagat ni Pihangeng ang kanyang mga ngipin at hindi inilagay ang mga salita ng 5 matatanda sa kanyang puso. Puno ng panghahamak at galit ang mga mata niya. Ang lalaking ito, hanggang ngayon, ay may lakas ng loob na pigilan ang sarili. Hinahamon lamang nito ang kanyang awtoridad at ang kanyang tagumpay, na walang pinagkaiba sa kamatayan. Ang lakas ng loob mong lumaban, gusto kong mamatay ka. Sa sandaling bumaba ang boses, ang mga mata ni Peho ay nagpakita ng bangis. Sa susunod na segundo, bigla niyang pinagsama ang enerhiya para pagpalain ang Blood Moon. Kasabay nito, biglang tinapik ng isang pares ng malalaking kamay ang Aaron. Wasakin hindi lamang ang iyong sirang arrow, kundi pati na rin ang iyong katawan. Hindi binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata. Pagharap sa umaataking si Peho, tinikom niya ang kanyang bibig at ngumiti. Skyfire, Moonwheel, ikaw at ako ay iisa.
Sa sandaling uminom siya ng mahina, ang magulong kapangyarihan sa Aaron ay nagsimulang lumangoy. Palayo, boom, biglang, sa Blood Moon, may biglang pagsabog. Ang bughaw at pulang ilaw ay biglang kumikinang ng maliwanag. Sa sumunod na segundo, tinakpan ito ng kulog at naputol ito ng palaso. Buzz, nasira ang Blood Moon. Poof, naimpluwensyahan ng Blood Moon, halos sumugod siya sa Peho, na wala pang 5 metro ang layo mula sa Aaron. Ang buong tao ay biglang kinain pabalik. Isang subo ng dugo ang direktang lumabas sa kanyang bibig, at ang buong katawan ay mabilis na lumipad pabalik-balik. Kung hindi mali ang sitwasyon ng 5 matatanda, lilipad sila sa hangin at sasanduan si Peho sa tamang panahon. Natatakot ako na mahulog lang siya sa mga bituin at tumama ulit sa lupa. Bitawan mo ako. Pinilit ni Peho na bumangon mula sa mga bisig ng 5 matatanda, ngunit habang siya ay gumagalaw, ang sariwang dugo sa kanyang bibig ay bumuhos ng hindi sinasadya. Ayaw niya, nailak niya ang tagumpay, pero bakit biglang gawing tagumpay ng Aaron ang pagkatalo? Tama na, ibinaba ng 5 matatanda ang kanilang mga ulo at marahan na uminom. Pagkatapos, tumingin siya sa ayaw na Peho at bumantong hininga, kami. Nawala, sa oras na ito, Aaron ng Sky Fire Moon Will ang Blood Moon, at lumipad pabalik sa mga kamay ni Aaron. Isang kaliwa at isa sa kanan, nagniningning at maganda, sa sassy posture ni Han Sanshuang, para itong Diyos ng digmaan na tinatanaw ang mundo. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ang Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. ang Sky Fire Moon Will sa oras na ito. Ang apoy sa langit ay pula at maliwanag, tulad ng apoy ng kawalan. Ang gulong ng buwan ay lila at asul din, mas katulad ng Xuanming. Ang dalawang espada ay pula at asul, nagniningning sa isa't isa. At the same time, para silang walang laman. Mahirap makilala ang tunay at virtual, na nagpapamangha sa mga tao. Ngumiti ng malumanay si Aaron at gumalaw sa halip na madapa. Halos sa pagitan ng bahagyang nakataas na mga kamay ng Aaron, ang Sky Fire Moon Will ay mabilis na naging 2 streamer, lumalangoy sa katawan ni Aaron. Tulad ng Diyos at tao na may kidlat at apoy sa langit. Inalis ni Shenron ang halos nasirang harang, tumawa at nagmamadaling tinanggap ang mga tao ng pamilya Kirin, na nagsabing, makapangyarihan, Batang Zia. Ang tunay na tao ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha. Ito ay talagang isang opener ng mata ngayon lamang. Oo, bagamat tila ito ay isang Jedi counterattack, sa katunayan, ito ay naipon ng maraming at itakda ang mundo sa isang mabilis na pagbagsak. Ito ay kahanga-hanga, ito ay talagang kahanga-hanga. Totoo, tunay nga, ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Batang Zia, bata ka pa at napakalakas ng iyong paglilinang. Hinahangaan ko ito. Ilang matatanda ng angkan ng Kirin din ang nagpuri at isa-isang tumawa. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? You fucking bitch, natalo ka lang, pero ang kawalang ingat ko ang nagiging mura mo. Kung mayroon kang binhi, bumalik ka. Nang makita ang papuri ng pamilyang Kailan sa Aaron, hindi nakatiis si Peho. Sa kabila ng dissuasion ng 5 matatanda, kinaladkad niya ang kanyang katawan na puno ng dugo at sumugod sa galit. Kalmado siyang tiningnan ni Aaron, okay, ako rin may account na aayusin sa iyo. Sa sandaling bumagsak ang boses, hindi na kailangan ng Sky Fire Moon Will ang utos ni Aaron, ngunit naging automated sa isang espada at lumitaw sa mga kamay ni Aaron. Peho, nang makita ito, mabilis na tumayo si Shenron at sinabing, nahati ang iyong kompetisyon. Ito ang aking negosyo, gusto kong alagaan mo ito. Umalis ka na dito, galit na sigaw ni Peho. Kasabay nito ang panginginig ng kanyang katawan, at ang 5 matanda na humawak sa kanya ay direktang umiling. Handa silang umatake anumang oras, nasa lupain ka ng aming pamilya Kirin, na natural na negosyo, ng aming pamilya Kirin bakit hindi ko mapapansin, ang galit na boses ng banal na apoy, Shenron, paano mo ako pinagsalitaan ng ganito? Lalong nagalit si Peho. Sa lahat ng pagkakataon, ang nasirang pinuno ng pamilya Kirin ay naglakas loob lamang na mawala ang isang ngiti sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, naglakas loob siyang magalit sa kanyang sarili. Ang kanyang mataas na posisyon ay hindi lamang hinamon, ngunit kahit na sa oras na ito,
Siya ay napag-alitan at ang kanyang dignidad ay halos wala na. Oo, banal na apoy, may umalalay sa akin, at mahirap akong magsalita. Sumimangot ang 5 matanda at isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanilang mga mata. Kaya ano? Sabi ng banal na nagniningas na malamig na boses, at pagkatapos ay tumitig sa 5 matatanda, the so-called being king and defeating enemy, isn't this the eternal truth in your Tao family? Tama ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano sila magkatugma kay Shionner? Ang mga ito ay gwapo ngayon, habang ang ilang mga tao ay nasiraan ng loob, ang lumang dugo ay samuka ng husto, at gumawa ng isang paghatol. Ilang mga matatanda, nang makita na ang mga salita ng pinuno ay bumagsak dito, natural na sila ay hindi na magalang at malamig na sinabi ng isa-isa. Nang marinig ito, bahagyang yumuko si Xiaoshire, ngunit puno ng kahihiyan ang mukha niya. Ikaw. Ang mukha ni Wachang ay naging asul at ang kanyang mga ngipin ay tumugtog. Gayunpaman, alam din niya na ang kanilang pinakamalakas na paiho ay natalo, at ang bilang ay hindi nangingibabaw. Kung sila ay kumain ng labis, sila ay palaging magdurusa. Young Master, kung panatilihin natin ang berdeng mga bundok, hindi tayo natatakot na walang sapat na panggatong na may pugad na sila ng mga ahas at dagatay nga ni Paiho. Kung titingnan ang ugali ni Xiao Xiaoner at ang ugali ng pamilya Kirin, si Paiho ay napakasungit at ayaw. Gayunpaman, ang mga salita ng 5 matatanda ay malupit at mahigpit, at hindi siya nakinig. Bukod dito, alam din niya na kung maging ang pamilya Kirin ay tumayo sa panig ng Aaron, sila ay magdurusa lamang kung sila ay lumaban. Ang mga bundok at ilog ay nagsalubong. Abangan at tingnan mo. He left a word fiercely. Tumalikod si Peiho at may kasamang mga tao, pero pagkaalis ko ay bigla akong may nataman, nawala ang center of gravity ng buong tao at agad na lumuhad ang kalahati sa lupa. Sabi ko na nga ba, para palayain ka. Sa oras na ito, Storytelling Channel sa YouTube. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito at diretsyong bumagsak si Peiho, natahimik sandali ang eksena. Maging ang mga Kirin na sumuporta sa Aaron kanina ay natulala at manhid. Isang bagay ang magsalita para tumulong, at ang layunin nito ay lutisin ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ibang bagay ang inisin si Peiho at hindi man lang bigyan ng anumang mukha ang pamilya Tao. Pagkatapos ng lahat, ang Tao clan ay ang pinakamalaking southern force ng Demon Clan, at ang lakas nito ay hindi maaaring maliitin ng sinuman. Sino ang nangahas na bamaling laban sa kanila ng lubusan? Galit, bumagsak si Peiho sa lupa. Bagamat nakayuko ang mukha ay bahagyang nanginginig ang katawan sa lupa dahil sa galit, nagniningas na kahihiyan at kahihiyan. Para kay Peiho, ito ay katumbas ng isang taong tumutuntong sa kanyang mukha gamit ang kanilang mga paa. You're Okon. Siya ay mataas at makapangyarihan. Lagi na lang siyang may iba pang umakyat sa dragon at sundan ang phoenix. Lahat ng uri ng pambabula sa kanya, lalo pa siyang pag-alitan, ay ang pagtanggi sa harap niya, na talagang imposible. Pero ngayon, hindi lang siya tinatanggihan, kundi pinapahiya at binugbog pa. Paano niya matitiis? Hindi niya ito matiis, at halatang hindi ito matiis ng 5 matanda. Ito ay hindi na isang hiwalay na away, ngunit isang malaking kaganapan na may kaugnayan sa reputasyon ng pamilya. Ang lakas ng loob mong ulitin ang sinabi mo. Nakahiga si Peiho sa lupa at malamig na uminom. Malamig at walang awa ang tunog. Maraming mga taong naruroon ang hindi maiwasang matakot. Mahirap ba para sa mga batang tainga? O nakahiga ka sa lupa at malamig ang pakiramdam at nag-aatubili na gamulong. Si Aaron ay walang pakialam at walang kahit katiting na takot dahil sa malamig na mga salita ni Peiho. Makinig ka ng mabuti. Ulitin ko, sinabi ko bang pumunta ka? Iyan ay mapangahas. Masyado mo nang niloloko ang mga tao. Hindi na napigilan ni Peiho. Namuo ang galit niya at susugod na siya sa Aaron. Nagmamadaling nagbigay ng senyales si Sheng Guo sa kanyang mga mata, at mabilis na pinigilan ng ilang matatanda ang galit na si Peiho. Sa oras na ito, nagmamadali si Sheng Guo kay Aaron at mahinang sinabi, Batang Zia, dahil nanalo ka, bakit maging agresibo? Kailangan mong malaman kung paano magpatawad at magpatawad. Ngumisi si Aaron at tumingin kay Shenran, Kirin Patriarch, right? Padadalhan din kita ng isang salita. Huwag hikayatin ang iba na maging mabait nang walang pagsang-ayon. Shigran was speechless. Evil, akala mo talaga akong Tao ay madaling ay bully, no?
Nang makitang ang banal na apoy ay tumama sa isang pader, ang 5 matatanda ng tao ay nagtaas ng kanilang galit. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang mga tao sa likod niya ay agad na naglabas ng kanilang mga espada. Sila ay lubhang mahirap at mabangis. Sila ay tiyak na kukuha Aaron, Yang Zia, bakit mo ginagawa ito? Ilang matatanda ang bumantong hininga ng walang magawa, ang Tao Clan ay makapangyarihan. Kung sasaktan mo sila, wala itong may dudulot na mabuti sa iyo. Manatili sa harap na linya at makita ang isa't isa sa hinaharap. Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa Skyfire Moonwheel sa kanyang kamay, magkita. Kung hindi mo papatayin ang masamang harang na ito, paano ko haharapin ang mga taga-nayon sa nayon? Nahulog ang mga salita, malamig na itinaas ni Aaron ang kanyang ulo, ikaw. Pinaghihiganti mo ang mga taga-nayon. Nang marinig ito, ilang matatanda ng pamilya Kirin ang nagulat, tumalikod at agad na nanatiling tahimik. Bagamat hindi nila pinatay ang mga batang babae sa nayon, nagsimula silang mamatay dahil sa kanila. Mayroon silang kaunting konsensya at alam na sila ay hindi makatwiran at hindi mapalagay ang kanilang lakas ng loob na magsabi ng higit pa, Boy, lalabanan mo ba ang aming pamilya ng Tao para sa ilang mga sirasirang taga-nayon Lengham? Oo. Sa tingin mo ba ay mas mahalaga ang iyong buhay kaysa sa mga taga-nayon? Malamig na sabi ni Aaron, isa akong elder ng pamilya Tao. Sa katunayan, mayroon akong mataas na posisyon at kapangyarihan. Isa akong dragon at phoenix sa mga tao. Kahit na hindi ako matanda, ang aking dakilang pamilya ng Tao at sinumang etnikong grupo ay may ambisyon din na magtagumpay sa Tao. Maaari bang ihambing ito ng 5 matatanda at hindi napigil ang maging puno ng pagmamalaki sa kanilang tono? Tumawa si Aaron. He was really helpless and ridiculed. Anong tinatawanan mo, asshole? Galit na sabi ng 5 matatanda, alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa aking mga mata? Aaron Road, ano sa palagay mo? Hindi ako interesadong malaman. Nang matapos ang galit, biglang nakaramdam muli ng kaunting kalungkutan ang 5 matanda. Inangat nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa Aaron. Halata rin ang kahulugan. Interesado ang 5 matatanda sa pananaw ni Aaron. Ngumiti si Aaron ng mapanlate, tumingin sa ang 5 matatanda at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!